Napikit ako. Sa halip na itulak ay nagpaubaya ako at pumikit na lang habang ninanamnam ang bawat pagsukob ng labi niya sa labi ko. Gumanti ako ng halik. Sinong hindi masasarapan sa mabango niyang hininga at sa galing pa niyang humalik? Hudas ka talaga. Wala sa sariling sambit ko nang bitawan niya ang labi ko. Kumunot na naman ang kanyang noo. Tinawag mo ba akong Hudas? Ganun ba ako kasama sa iyo, Ali? Tanong niya. Hindi. Kaagad na palusod ko. Expression ko lang yun. Nasanay na ako magsabi ng ganoon. Dagdag ko pa. Mas lalo niyang kinabisadong aking mukha. Well, alam kong Hudas ako. But, I'm really good when it comes to bed. Sa sinabi niya ay muli niya akong siniil ng halik. Sa pangalawang pagkakataon, hindi na naman ako umangal. Masisis niyo ba ako kung nagustuhan ko ang halik ni Hudas? Kung saan-saan naglakbay ang kanyang mga kamay. Shit, Ali. I miss your lips so much. Especially your body. Bulong nito saka bumaba ang halik niya. Kakasuot lang niya sa akin ng t-shirt ngunit hinuhubad niya na naman sa akin ito ngayon. Ngunit maya-maya lamang ay parehong nanlaki ang mga mata namin ni Aaron. What the hell? Napamura bigla sa Aaron. Ako naman ay kaagad na hinila ang makapal na kumot at tinakpan ang sarili. Habang nasa ibabaw ko sa Aaron ay bigla ko siyang itinulak sa ibabaw ko kaya ang lakas ng kalabog ng mahulog ito mula sa kama. Shit! Malutong na mura ni Aaron. Nanay Nelia, sambit ko habang nanlalaki ang aking mga mata. Hindi lang ako ang nanlalaki ang mga mata kundi maging si Yaya Nelia ay nanlalaki din ang mga mata sa nasaksihan. Napalunok ako ng malutong. Sobrang nakakahiya. Diyos ko, patawarin. Pasensya na ma'am sir, hindi ko po alam. Kaagad na tumalikod si Nanay Nelia. May dala itong tray na may mga laman na foods. Shit! Nanay Nelia! Don't you know how to knock? Inis na sabi ni Aaron kay Nanay Nelia. Siguro namumula na ang mga pisngi ko ngayon dahil sa posisyon namin ni Aaron kanina. Mabuti na lang ay nahila ko kaagad ang kumot. Halos subutubad ako nang mapagbuksan kami ni Nanay Nelia. Ngayon nasa sahig na si Aaron habang namibilipit pa yata sa sakit ng kanyang likod dahil sa pagtulak ko sa kanya. Sorry sir, akala ko kasi may sakit si ma'am. Wala sa isip ko na may ginagawa pala kayong kababalaghan sa loob at dinadagdagan niyo pa ang kamay at paa si baby. Kaagad na hingi na depensa ni Nanay Nelia. Alam kong nakangiti ito. Ano daw? Mas lalo kong nakagat ang kumot dahil sa sinabi ni Nanay Nelia. Sobrang kahihiyan. What the hell? Aren't you going to close the door? If you don't leave where you're standing, I'm going to fire you right now. Aaron shouted in annoyance. Kaagad naman na kumilos si Yaya Nelia. Sorry po ulit, senyorito. Huwag niyo po sana akong tatanggalin. Pahabol ni Yaya Nelia at saka niya sinarado ang pinto. Nakahinga ako ng maluwag. Nanay Nelia's POV. Diyos por santo mga bata ito. Muntikan pang makasaksa ko ng porn sa tanda kong ito. Napadasal ako nang wala sa oras pagkatapos ko isarado ang pintuan ng mag-asawa. Pababa ako ng hagdan pero nasa isip ko pa rin ang nasaksahan ko kanina. Baka mamaya tanggalin na ako ng tuluyan na senyorito Aaron dahil sa kawalang ingat ko kanina. Hindi man lang kasi ako kumatok. Wala naman kasi sa isip kung sa kabila ng paglalagnat ni Ma'am Ashley ay naisip pa nilang gumawa ng bata. Haru, Diyos ko. Aaron's POV. Oh shit. Napuruhan yata ang likod ko dahil sa pagtulak ni Ali sa akin sa kama. Mapupuruhan din sa akin ito si Nanay Nelia. Palagi nalastorbo. Nanay Nelia? While entering the kitchen, I kept calling her. I left Ali in the room because I wanted to talk to Nanay Nelia. Nang makapasok ay sinalubong niya kagad ako. She is wearing an apron and looks like she's cooking something delicious. I can smell the aroma of what she's cooking. Senyorito, tawag niyo po ba ako? Narinig mo naman siguro ang pagtawag ko? Opo, senyorito. Narinig ko po kaya nagmamadali akong salubungin ang pagpasok niyo sa kusina. Nagluluto kasi ako ng paborito niyong adobo. Sagot nito. Adobo? Opo, sir. Yes, favorite ko ang adobo pero hindi madadala ng niluto niyang adobo ang galit ko at pagkabitin ko kanina. Do you think I will lose my anger and forget what you did earlier? I said, annoyed. Yumuko ito. Pasensya na po, senyorito. Akala ko po kasi pinapakain mo lang si Ma'am Ashley. Yun pala ibang kinakain niyo. Sagot naman ito. Pansin ko ang pagpigil ng tawa nito. Is there something funny, Mana? Wala po, senyorito. Teka lang at akin titingnan yung niluluto kong adobo.
Iniwan niya ako at bumalik sa kanyang niluluto. Kung hindi nga lang dahil kay Ali ay matagal ko nang tinanggal itong si Nanay Nelia. Magpasalamat siya at si Ali ang humihingi ng pasensya sa nagawa niya kanina. Siyempre kapag sinabi ni Ali, hindi ko matatanggihan iyon. I don't know why, maybe that's the power of woman. Palaging nasusunod. Ashley Spilvey. Nakaligo na ako pero hindi pa bumabalik si Aaron. Nawala na lang din bigla yung lagnat ko. Baka kung ano na ang ginawa niya kay Nanay Nelia. Mas binilisan ko pa ang pagkilos ko para makababa na kaagad. Baka pinapagalitan niya si Nanay Nelia sa mga oras na ito. Kahit na ako ang humingi ng pasensya sa nagawa ni Nanay Nelia pero hindi ko pa rin alam ang takbo ng isip ni Judas. Baka nga tatanggalin niya na ng tuluyan sa Nanay Nelia. Napalingon ako sa pintuan nang bumukas ito. Pumasok sa Aaron na bagsak ang panga. Mukhang pagod na pagod. Naglakad siyang palapit sa akin pagkatapos niyang ilak ang pinto ng silid namin. Masakit ang katawan ko, Ali. I want massage. Dinaanan niya ako at saka siya nagubad ng damit bago dumapa sa kama. Ako naman ay nanatiling nakatayo. Gusto mo bang tumawag ako ng masahista? Muli siyang tumihaya mula sa pagkakadapa at saka sinamaan ako ng tingin. Minsan na nga lang ako maglambing, bakit kailangan mo pang tumawag ng masahista? Kung pwede ka naman. Umiwas ako ng tingin at titigan niya ako. Nananadya ka ba, Ali? Bakit ganyan ang suot mo? Gusto mo ba ng round to? Ha? Nabalisa ako sa mga titig niya at saka ako tinignan ang suot ko. Pantulog na itong suot ko. Ano masama dito? Isang silky, gray lingerie na abot tuhod naman. Strap naman sa aking balikat kaya medyo lumuluwa ang dibdib ko. Familiar yung suot mo. Komento niya. Ha? Ngayon ko palang sinuot ito. Sabi ko sa kanya, wala ka bang ibang bagay na itinatago dyan? Mga patalim. Tanong pa niya. Ito na naman si Aaron. Nagtatanong na naman ng kung ano-anong patalim. Aanin ko naman yun. Wala. Aanin ko naman yun. Naguguluhang tanong ko sa kanya. Never mind. Massage mo muna ako. Masakit ang katawan ko dahil sa pagtulak mo sa akin. This is all your fault. Utos niya. Bumuntong hininga ako saka lumapit sa kanya. Umupo sa tabi niya. Dumapa na ulit ito. Anong gagamitin kong oil? Tanong ko sa kanya. Anything, Ali. Lotion or whatever's on the table that you can use for massage. Sabi niya. Sunulyapan ko ang side table. Nandoon na lotion. Yun ang kinuha ko at naglagay ng konti sa kamay ko. Napalunok muna ako bago ko idampi ang mga kamay ko sa kanyang likuran. Noong una, isang kamay pa lang ang gamit ko. Na magtagal, 2 kamay na ang humahaplos sa likuran niya. Oh shit, Ali. That's it. Ang sarap. Napalunok agad ako nang marinig ang sinabi niya. Medyo may kasama kasing ungol. Over here, Ali. Turo niya sa kanyang balikat. Pinagapang ko ang mga kamay ko paakit sa kanyang balikat. Minasage ko yun. Shit, Ali. Why are you so good at massage? Napaawang labi ko sa sinabi niya. Ibaba mo pa, Ali. On my waist. Utos niya na sinunod ko naman. Dito ba? Ayos na ba? Pagkatapos kong masahihin ang kanyang bewang. No, not yet. Humarap siya sa akin. Tumihaya mula sa pagkakadapa. Napalunok ako nang tumambad sa akin ang mabalahibo niyang puson. He held my hand and brought it to his chest. Pinagapang niya ang kamay kong pababa sa kanyang abs at sa kahuli-hulihan sa kanyang puson. Sunod-sunod ako napalunok. Massage me here, Ali. He pointed to his heart. I swallowed even more when my eyes fell on the hump between her thighs. Siya na nagkusang magpagalaw sa mga kamay ko para masahihin ang banda ng kanyang puson. Napako nakasako sa aking pagkakaupod, sunod-sunod ako napapalunok. Ali, sambit niya. Pagkatapos ko masahihin ang kanyang puson, unti-unti akong tumingin sa kanya, saka naman siya biglang umupo. Hinapit ang bawang ko sa kanya, kinuyumos ng halik ang aking labi. Biglang nanlaki ang aking mga mata, wala man lang paalam kung hahalikan ako. Napapikit na lamang ako, saka ako ninamnam ang bawat paghagod ng labi niya sa aking labi. Nabitawan ko ang lotion, pero nasalo naman niya iyon at itinabi sa kama. Nang mga oras ng iyon ay wala nang nakapigil sa aming dalawa. Pinagsaluhan namin ang isang mainit na tagpo. Nang mapagod ay naisipan niya na rin na umalis sa likod ko at napapagod na humiga sa kama. Maging ako ay napagod kaya tumabi ako sa kanya habang nakaunan sa braso niya. Ang sarap ng feeling. Sinulyapan ko siya ngunit nakapikit na. Pinagmasdan ko matangos niyang ilong at ang malago niya mga kilay. Dagdag pa ang mahabang pilik mata nito. Ganito pala kagwapo ang isang Anderson na asawa ko. Napangiti ako nang wala sa oras.
Hindi ko akalaing dadampian ko siya ng halik sa labi. Dampi lang pero bigla siya nagmulat ng mga mata dahilan para kabigin pa niya akong lalo palapit sa kanya. Bakit mo ko ninanakawan ng halik habang tulog ako, ha? Nakangiting tanong niya sa akin habang papikit-pikit ang kanyang mga mata. Hindi naman na ako yun. Anong tawag mo doon, Ali? Hindi ako nakaimik kaya siniksik nito ang sarili mukha sa aking leeg. Inamoy-amoy pa niya ang leeg ko. I'm so addicted to your baby cologne. Ashley. Muli ay bulong nito habang inaamoy-amoy ang leeg ko. Wala sa sariling napangiti ako. Baby cologne. Yun lang kasi ang afford ko. Hindi katulad niyang mamahalin ang perfume. Nakatulog kami kagabi. Buti na lang nakakain ako noon bago may nangyari sa amin ni Aaron. Kaya hindi ako gutom kinaumagahan nang magising ako. Pero si Aaron, gutom na gutom nang magising. Habang nasa dining table kami ay naupen ni Nanay Nelia ang topic. Mom, sir, hindi pala kayo nakahaponan kagabi? Paalala ni Nanay Nelia. Yes, nakatulog kami. Sagot naman ni Aaron. Hindi ko alam kung ano nasa isip ni Nanay Nelia kung bakit itong umiti na lang bigla. Papasok na kami sa mansyon dahil pagkatapos namin mag-breakfast kanina ay kaagad kaming umalis at nagtungo dito. Gusto raw kasi ako makausap ni Mama Carmela. Naintindihan ko naman kung bakit niya inilihim sa akin na nandito si Lara. Apo niya rin ang dinadala ni Lara kaya naintindihan ko ang pasya niya. Makikita ko si Lara at makikita niya magkasama kami ni Aaron ngayon. Ako na ang asawa ni Aaron kaya dapat lang ipaglaban ko ang karapatan ko bilang asawa. Nasa sala na kami nang masilayan namin sila Mama Carmela at may mga kausap pa ito sa sala. Mukhang mga kaibigan ni Mama Carmela ang bisita niya. Binitawan ni Aaron ang kamay ko. Sorry, Ali. Bibitawan ko lang sandali ang kamay mo. Ang alam nila'y kinukup-kup ka namin kaya magtataka sila kapag nakita nilang hawak ko ang kamay mo. Kaagad na paliwanag ni Aaron sa akin. Alam ko. Naintindihan ko. Sagot ko habang nakangiti. Lumapit kami sa kanila. Oh, amiga, nandito na pala ang uni ko iho mo. Kasama ang iyong ampon? Tama ba? Tanong na isang babaeng may edad na rin. Biglang hinawakan ni Aaron ang kamay ko. Nalalaki ang mga mata kong napatingin sa kanya. Tumingin din siya sa akin bago nagsalita. She's my... Habib! Hindi na ituloy ni Aaron ang kanyang gustong sabihin dahil biglang umeksa na si Lara. Tinanggal ko ang kamay ni Aaron na nakahawak sa kamay ko. Kitang-kita ko kung paanong hawakan ni Lara ang kamay ng asawa ko. Lara? Takantaka na sambit ng mga amiga ni Mama Carmela. Hello po. Hinihintay ko po kasi sa Aaron. Pasensya na, bigla yata akong na-excite. Kaya bigla akong tinawag sa Aaron sa gitna ng inyong pag-uusap. Hindi ko naman po alam na nandito po pala kayo. Ngiting peke ni Lara. Halatang ngiting aso ang mga ngiti nito. Sinadya niyang umeksana. So kayo na pala ulit? And you're pregnant? Halos hindi makapaniwalang sabi ng amiga ni Mama kay Lara. Yes po. Ngiti-ngiti na sagot ni Lara. Ako naman ay yumuko na lang dahil nawala na ako sa eksena. Aba, magkakaupo ka na pala, amiga. Sabi nito kay Mama. Ngumiti lang si Mama Carmela at hindi sumagot. Ako naman ay umalis na lang sa kanilang harapan. Bigla akong na-out of place. Nagkunwari na lang akong magbabanyo at paglabas ko ng banyo ay nasilayan ko si Lara. Lara? Siya lang mag-isa. Hindi niya kasama si Aaron. Anong ginagawa mo dito? Pagtataka ko. Magbabanyo ka ba? Tanong ko pa sa kanya ngunit tinarayan niya ako. Nakataas ang kanyang mga kilay. Anong feeling na itinatago ka ng sarili mong asawa? Mataray na tanong nito sa akin. Kumunot ang aking noo. Buong tapang ko siyang hinarap. Kung hindi siya umeksana kanina, malamang na ipakilala na ako ni Aaron kanina. Mahal niya ako. Confident na sabi ko sa kanya. Namawang ito sa akin kahit pareho naman kaming malaki na ang tiyan. Ganun ka kakampante na mahal ka nga niya? Kung may nangyayari sa amin dalawa. Hindi lang isang beses, kundi 2, 3, 4, habang ikaw ang asawa niya. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya. Third person Sylvia. Pagkatapos ng sinabi ni Lara kay Ashley ay napagpasyahan na lamang ni Ashley na huwag nang patulan pa si Lara. Pero may galit sa puso niya na nangingibabaw para kay Aaron dahil sa sinabi nito sa kanya. Iniwan niya si Lara saka nakangiti na bumalik. Bumalik siya sa sala. Nadatnan niya si Aaron at ang senyora na magkausap. Wala nang iba pang mga bisita na senyora kaya tuloy-tuloy siya lumapit sa dalawa. Ali. Napatayo si Senyora Carmela sa pagtawag nito sa kanya. Ali, I'm so sorry. Kaagad na lumapit sa kanya senyora at yumakap. Mabuti naman pumunta ka pa rin dito kahit pinutol niya kaagad na sasabihin na senyora sa kanya.
Huwag niyo na pong banggitin, Mama. Naintindihan ko naman po kayo. Sagot niya. Muli siyang niyakap ng senyora. I didn't make a mistake choosing you for Aaron. You have a very good heart, Ashley. Sabi nito saka sila umupo. Initaan niya si Senyora Carmela. Sinulyapan niya si Aaron na ngayon ay nakatingala pala sa kanya. Inirapan niya kaagad ito. Si Senyora Carmela lang kinakausap niya, ngunit si Aaron na panay din ang salita ay hindi niya pinapakinggan at hindi niya pinapansin. Ashley Spilvia. Kanina papanay ang tingin ni Aaron sa akin. Siguro nagtataka na ito kung bakit hindi ko siya kinakausap tuwing kinakausap niya ako. Hindi ako sumasagot. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa couch. Iniwan niya kami ni Mama Carmela sa sala. Siguro pupuntahin niya na naman si Lara. Sinungaling. At sabi niya walang nangyayari sa kanila ni Lara. Tapos ngayon malalaman kong hindi lang 2 o 3 na may nangyari sa kanilang 2 ni Lara. Ali, kanina ka pa hindi umiimik. Puna ni Mama Carmela sa akin. Napansin niya yata ang pagsunod ko ng tingin kay Aaron. Wala po, may iniisip lang ako. Sagot ko naman sa uminom ng juice. Umiti ang senyora saka lumapit sa akin. Dinaman niya ang tiyan ko at hinaplos. Malapit ko nang masilayan ang apo ko. I'm so excited, Ali. Nakangiting wika ng senyora. Ako din po. Excited na makita ang anak ko. Nakangiting sagot ko. Habang nag-uusap kami ni Mama Carmela ay bumalik na rin sa pwesto namin si Aaron. Lumapit siya sa akin sa kanya hinawakan ng kamay ko. Napatingala ako sa kanya at tiningnan siya ng puno ng pagtataka. Let's go home. Mahina ngunit seryosong sabi niya sa akin. Hindi ba kayo matutulog dito? Tanong ni Mama Carmela. Sabay kaming napatingin ni Aaron dito. I've changed my mind. Hindi na kami matutulog dito. Sagot kaagad ni Aaron. Puno ng pagtataka na tumayo ako at nakiayo na lang sa gusto niya. Hindi ko naman siya kinakausap. Hindi ako nagsasalita tuwing kinakausap niya ako. Nakaagaw sa aking pansin ay si Lara na nasa swimming pool. Naglalakad ito habang nakatapis ng manipis na tela. Sa loob nito ay pair of blue bikinis. Mula kasi sa sala ay kitang-kita ang view ng swimming pool dahil salamin ang wall ng mansyon. Napatingin na rin sa kinaroroonan ni Lara si Aaron. Confident pa rin magsuot ng bikini kahit na malaki na ang tiyan. Sabagay hindi pa rin maitatanggi na maganda pa rin ang hubog ng katawan ni Lara kapag nakatalikod. Tiyan lang naman ang lumaki pero maganda pa rin ang katawan nito. Muli ko sinulyapan si Aaron, nakatanaw pa rin sa kinaroroonan ni Lara. Bakit hindi mo muna samahan si Lara sa pool? Ali, question ni Mama. I don't think kung may maging maayos na convo kami ni Lara kapag nagkasama kami. Hindi na po, Mama. Uwi na lang po kami. Niyugyug ko ang balikat ng asawa kong hindi na yata nag-blink ang mga mata. Mama, uwi na po kami. Paalam ko. Hindi na kasi gumalaw sa Aaron sa kinatatayuan niya. Mukhang na-hypnotize sa katawan ni Lara. Sa inis ko'y iniwan ko siyang tulala. Nakailang hakbang na ako nang tawagin niya ako. Ali! Naramdaman ko ang kamay niyang nakahawak na kaagad sa braso ko. Nakasunod din naman siya kaagad sa akin. Iwinaksi ko ang kamay niyang nakahawak sa braso ko. Anong drama yan, Ali? Tanong niya ngunit hindi ko sinagot. Palabas na kami. Kailangan pa namin dumaan sa bandang pool kaya mas lalo kong nasilayan si Lara. Binaliwala ko na lang ito ngunit narinig ko ang pagtawag ni Lara sa akin. Ashley! Sigaw nito. Pareho kaming natigilan ni Aaron. Umiti ito sa kahinubad ng manipis na tela na nakatakip sa kanyang mga hita. The sun is up. Sayang naman ang araw kung hindi mo ako sasamahang maligo, Ashley. Marami na bang kamot ang tiyan mo kaya nahihiya ka magtupis? Pilit kong kinalma ang aking sarili. Umiti lang ako sa kamuling naglakad. Oh, hindi kita pipilitin. Halata naman kasi. Kahit siguro hindi ka pregi, marami ka pa rin sigurong kamot sa tiyan mo. Pangaasar nito. Kaagad na tumaginting sa aking pandinig ang sinabi niya. Sinulipan ko si Aaron. Nagkibit balikat lang ito. Talagang hinahamon niya ako. May panlaban din naman ako kahit pregi ako. Adik pa rin si Aaron sa katawan ko. Ali, anong ginagawa mo? Tanong kaagad ni Aaron nang ibaba ko strap ng dress ko. Ipapakita ko sa kanya kung anong kinakaadikan mo tuwing gabi. Ay smirk. Iniwan ko si Aaron na tulala dahil sa sinabi ko habang papalapit ako ng pool. Hinuhubad ko naman ang aking mga saplot. Itinara ko ang pure white bikinis na suot ko. Pansin ko ang pag-awang ng labi ni Lara. Ngayon, alam mo na kung bakit adik sa akin ang asawa ko. Ganting asar ko sa kanya. Kaagad na naglandas ang kanyang mga kilay. Inrapan niya kaagad ako saka lumusob sa tubig. Meron pa rin akong panlaban sa kanya. Katulad niya kahit pregi ako, iniingatan ko pa rin na hindi magkaroon ng kamot ang tiyan ko.
Wala siyang makikitang kamot o peklat sa akin kung inakala niyang puno ng kamot ang tiyan ko. Sinulyapan ko sa Aaron. Nasa umbrella, nakaupo habang nakatanaw sa amin ni Lara. Tinanggal nito ang kanyang shades. Hindi ko pinalagpas ang malamig na tubig. Sumunod ako kay Lara. Nasa tabi lang ako sa mababaw banda ng pool dahil hindi naman ako marunong lumangoy. Habang si Lara, nag-e-enjoy sa malalim. Napansin ko medyo paglapit niya sa akin. Parehong pumipikit-pikit ang mga mata namin dahil sa tirik ng araw. Masaya ka na ba, Ashley? Masaya ka bang nasira mo ang relasyon naming dalawa ni Aaron? Masaya na sana kami ngayon kung hindi ka lang umeksana. Pasigaw ngunit mahinang sabi niya. Tanging kaming dalawa lang nakakarinig. Hindi ko inagaw sa Aaron sa'yo. Ang gusto ko lang sustento para sa anak namin dalawa. Hindi ko nakasalanan na umalis ka at nagpakalayo-layo na sa halip kausapin mo sa Aaron. Pero ano ginawa mo? Nagtago ka. Ngayon malaki na ang tiyan mo. Ngayon ka palang nagpakita sa kanya. Sagot ko sa kanya. Totoo naman kasi ang hirap din ang naranasan ko noon simula na lumipat ako sa bahay ni Aaron. Kung sana nagpakita siya sa mga panahon na iyon, hindi na sana kami naikasal pa. Pero kung nangyari iyon, walang Aaron ngayon sa buhay ko. Ito ang tatandaan mo, Ashley. Babawiin ko sa'yo kung anong inagaw mo sa akin. Lalo na ngayon na magkakaroon kami ng anak. Banta nito sa akin, saka tumalikod at muling pumunta sa malalim. Ilang minuto ako natulala, saka ako sinulyapan ang kinaroroonan ni Aaron. Nang ibalik ko ang paningin sa kinaroroonan ni Lara ay nakita ko na lang itong nakalitaw ang mga kamay na tila ba humihingi ng tulong. Tanging kamay niya lang nakikita ko sa ere. Nanlaki ang mga mata ko nang mapansin ang paglitaw at pagkawala ni Lara sa paningin ko. Mukhang nalulunod yata si Lara. Kagad ko sinulipan si Aaron para humingi ng tulong pero nauna na pala itong nakapansin at nakita ko na lang siyang tumatakbo na palapit sa pool. Kagad naghubad ng damit si Aaron saka ito nag-dive sa pool. Kinakabahan na umahon ako sa pool para hintayin ang pag-ahon ni Aaron kay Lara sa pool. Ang lakas ng kaba ng dibdib ko sa mga oras na ito. Nang makitang pa ako na sila sa pool ay sinalubong ko ito at tinulungan si Aaron na iahon si Lara sa pool. Walang malay si Lara na nadala ni Aaron sa gilid ng pool. Shit, Lara! Open your eyes! Napatitig ako kay Aaron. Tila nasaktan ako nang marinig ang katagang iyon mula sa kanya. Nararamdaman kong natatakot sa Aaron na mawala pa ulit si Lara. Hey, Lara! Nayugyug niya ito ngunit hindi nagmumulat ng mata si Lara. Inilapit ni Aaron ang kanyang tanga sa dibdib ni Lara para damhin kung humihinga pa ba ito. Ilang segundo nang gawin niya iyon ay inilapit ni Aaron ang kanyang mukha sa mukha ni Lara sa kanya dinampi ang labi niya sa labi ni Lara. I know CPR ang tawag doon pero hindi mawala sa akin ang pagsiselos. Napapikit ako. Ayoko makitang magkalapat ang kanilang mga labi. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko nagmulat ng mata si Lara. Hindi ko inaasahang ipupulupot ni Lara ang kamay niya sa leeg ng asawa ko nang simulang bitawan ni Aaron ang kanyang labi. Si Lara na mismo ang kumabig kay Aaron para halikan ito ng tuluyan. Saksi ako sa kanilang paghahalikan. Nalalaki ang aking mga mata at hindi ako nakagalaw. Asawa mo at ex niya magkahalikan sa iyong harapan. Anong mararamdaman mo? Tumayo ako at hindi na muli silang sinulyapan pa. Kinuha ko ang damit na hinubad ko kanina para isuot na muli. Nauna na ako sa labas. Nauna na akong pumasok sa kotse ni Aaron. Hindi ako aalis. Kahit maglayas ako makikita at mahahanap pa rin naman ako ni Aaron. Palilipasin ko na lang ang sakit na nararamdaman ko sa nasaksihan ko kanina. Mga 30 minutes ako naghintay sa kotse bago dumating si Aaron. Natigilan at napatingin sa akin pagpasok niya at pagkaupo sa driver's seat. Ako naman ay tahimik lang. Ali, sambit niya. Hindi ako umimik. Ibinaling ko ang paningin sa labas. Ali, yung halik kanina. Alam mo naman sigurong CPR yung ginawa ko kanina. At bigla na lang akong hinalikan ni Lara. Paliwanag niya kahit hindi ko naman siya pinagpapaliwanag. Hindi pa rin ako umiimik. Nanatili lang ako nakatanaw sa labas. Ali! Madiin na sambit niya sa pangalan ko. Are you listening? Ipinapaliwanag ko sa'yo nangyari kanina pero hindi ko sumasagot. Sabagay, bakit ba ako nagpapaliwanag sa isang isip bata na katulad mo? Dahil sa sinabi niya ay napapikit ako. Okay na sana na nagpaliwanag siya sa akin pero sa huli pala isusumbat niya lang sa akin kung bakit pa siya nagpapaliwanag. Hindi ko siya kinikibo hanggang sa makauwi kami. Narinig ko ang kanyang pagtikhin. Dapat hindi mo nalang pinapatulan pa ang pangahamon ni Lara sa'yo kanina. Ano bang panlaban mo? Isang model si Lara kaya wala kang laban dun. Nagmukha ka pang balya na kanina. Panlalait nito sa akin. Paliham na tumulo ang luha ko habang nakatanaw sa bintana.
Pagdating sa bahay ay dumiretso ako sa maid's quarter. Mas pinili ko matulog na lang sa maid's quarter kaysa ang makasama at makatabi si Aaron. Pagkatapos ng masasakit na salita na narinig ko sa kanya, idagdag pa ang panlalait niya. Balya na pala pero nakakailang round pagdating sa kama. Di doon na siya kay Lara. Hahayaan ko na lang siya doon. Narinig ko mahinang katok mula sa pintuan ng silid na kinaroroonan ko. Ma'am, kakain na daw po, sabi ni senyorito. Mula sa pinto, nasabi ni Nanay Nelia. Hindi po ako kakain, Nanay Nelia. Pagsabi po sa kanya, kainin niya lahat ng kanin at ulam sa mesa. Baka sakaling mawala ang pagkapintasero ng bunganga niya. Sagot ko. Pagkatapos ng sagot ko'y bumukas ang pinto. Narinig ko sinabi mo. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang si Aaron ang nagbukas ng pinto at naglakad palapit sa kinaroroonan ko. Kaagad kong hinila ang kumot saka nagtalokbong. Ali, huwag kang isip bata. Hindi ka na bata. You're already 18. Mas lalo ako nainis sa sinabi niya. Isip bata pala. Hindi ako nagsalita. Ipinigit ko ang aking mga mata at tinakpan ang aking mga tenga. Ayokong marinig kung ano man ang sasabihin niya. I will leave your food here on the table. Hindi pwedeng hindi ka kakain. Tandaan mo, dinadala mo ang anak ko. Bili nito, saka ko narinig ang mga hakbang niyang palabas ng maid's quarter. Kinaumagahan, matagal ako nagising. Nagising lang ako dahil sa ingay sa loob ng silid na tinutulugan ko. Pagmulat ko ng aking mga matay tumambad sa aking harapan si Nanay Nelia, dala ang iilang bouquet. May mga bar of chocolates pa sa table ko, katabi ang 2 basket of fruits. Napambalikos ako ng bangon mula sa kama na kinahigan ko. Ang laki naman ng ngiti ni Nanay Nelia. Ako naman ay gulong-gulo kung kanino galing ang mga ito. Nanay Nelia, para kanino po ang mga iyan? Kaagad na tanong ko. Ang laki pa rin ng mga ngiti ni Nanay Nelia habang nakatingin sa akin. Binigay niya sa akin ang isang bouquet. Ang iba ay nasa table na rin. Para sa inyo po, ma'am. Parang kinikilig pa na sagot ni Nanay Nelia. Napaawang ang aking labi. Sino naman kayo nagbigay? Si Harold? Si Harold lang naman kasi naliligaw sa akin kaya malamang kay Harold galing ang mga ito. Kanino po galing? Ay, may iba pa po ba magbibigay nito sa inyo, ma'am? Kundi ang guwapo po ninyo asawa, si senyorito. Mas lalong umawang ang labi ko dahil sa sinabi ni Nanay Nelia. Bakit naman niya ako bibigyan ng mga ito? Kahapon lang nilait niya ako, tiniyang matulog na nagtatampo. Hindi ako makapaniwala. Ma'am, tingnan niyo na po ang cellphone niyo. Sabi kasi na senyorito, magdatext siya sa inyo. Ha? Nasaan ba siya? Napatanga ako. Hindi makapaniwalang binigyan talaga ako ni Aaron ng mga ito. Pumasok na po na maaga sa office. Hindi ka rin niya ginising pero ang totoo, pumunta siya dito para silipin ka. Huwag niyo po ako isusumbong, ma'am, na sinabi ko sa inyo, ha? Sabi niya kasi, huwag kong sabihin sa inyo na sinilip ka niya dito kanina. Nakagat ko ang lower lip ko sa sinabi ni Nanay Nelia. Well, kung anong tuwa sa puso ko. Still nasa isip ko pa rin ang sinabi niya sa akin kahapon. Narinig ko ang ringtone ng phone ko. Si Aaron ang tumatawag. Hinayaan ko na lang na tumawag ito. Ayoko sagutin ang mga tawag niya. Hindi niya ako madadala sa mga pa-chocolates at bouquet niya. Nang matigil ang pag-ring ng phone ko ay may nag-pop up naman na text message sa screen ng phone ko. Bakit ayaw mo sagutin? May pangalawa na naman siyang text. Don't eat a lot of chocolates. I forgot you're pregnant. You're not allowed to eat sweets. Hindi ko alam pero bigla yata akong napangiti. Hay, si mom napangiti sa text na senyorito. Asar ni Nanay Nelia. Napatingala ako. Nakalimutan ko nandito pa nga pala si Nanay Nelia. Nakita niya tuloy ang pagngiti ko. May iwan na kita, mama. Paalam nito. Tanaw ko ang kanyang paglabas sa kapagsarado nito ng pinto. Muli kong tinignan ang phone ko. Meron na naman siyang text. May time pa ang hudas para mag-text. Sa isip-isip ko. Ali, meron ka pa bang gustong kainin? Napaisip ako sa kanyang text. Nareplyan ko naman iyon. Wala. Tipid na sagot ko. Pinaparamdam ko sa kanya ang walang kagana-ganang sagot. Are you sure? How about pasalubong ko mamaya pag uwi? Ano bang nakain ng hudas na ito? Bakit sa text ang sweet niya? Kapag kaharap mo naman sobrang sungit at sobrang sama ng ugali. Di kasama pang panlalait. Nareplyan ko ulit iyon. Wala. Saka ako inilapag ang cellphone ko sa unan. Nang muli na naman ito nag-text. Last na lang talaga natitingnan ko ang kanyang text. Okay. Replied pa niya ulit. There is another text. Just go to bed and rest, Ali. Wait for me to get home. He texted again. Hindi ko na malayang nakangiti na pala ako habang binabasa ang kanyang mga messages sa akin. Still, hindi ko pa rin siya kakausapin.
Nag-ring muli ang cellphone ko. Tumatawag na naman ito. Hindi ko sinagot. Bahala na siya dyan. Inilapag ko ang cellphone sa unan saka ipinikit ang aking mga mata. Mukhang matutulog ako buong maghapon. Lumabas lang ako para kumain ng umagahan, kasama na ang tanghalian. Hindi na ako muling lumabas. Natulog ulit ako pagbalik sa maid's quarter. Pagising ko, sinulyapan ko kaagad ang orasan sa table. 6:00 na ng gabi. Napasingap ako nang biglang tumunog ang aking cellphone. Nang tingnan ay si Irish pala ang tumatawag. Buti naman at hindi si Judas dahil nag-aaksaya lang siya ng oras dahil hindi ko siya sasagutin. Irish, sagot ko. Bruha ka, wala kang paramdam. Gano'n ba kasarap maging asawa ni Mr. Anderson? Bruha ka, crush ko yun eh. Biro na bungad dito. Mahirap ang maging asawa niya, hindi masarap. Tinatamad na sagot ko. Humihigam pa rin ako at inaantok na naman kasi ako. Sigurado kang hindi masarap? Tukso nito. Nakagat ko ang aking lower lip. Naalala ko tuloy ang mga halik ni Aaron. Masarap.